Ilan nga ba sa atin na bago tayo pumunta sa isang government agency para ayusin ang ating transaksyon, lisensya man yan o kung ano man, ang una nating tinatanong sa ating mga kaibigan, pare, mare, may kilala ka ba dyan sa loob? Nakakatawa mang isipin pero medyo nakakalungkot din na lagi nating nasa isipan na kinakailangan natin ng koneksyon, kakilala doon sa loob ng government agency bago tayo asikasuhin. Ang kadahilanan nito ay sa ating psyche at psychology ng mga Pilipino ay sa ating palagay ay hindi tatakbo ang ating mga papel, ating aplikasyon kung wala ngang special accommodation at hindi bibigyan ng mas mabuting pabor ng mga tao dun sa loob. Kung kaya nga ang bawat isa sa atin ay kadalasan nalalagay sa sitwasyon na maghanap ng koneksyon at kung hindi man magpalakas at ang iba nga ay nagbibigay pa ng padulas. Unfortunately, this points to a bigger reality, that corruption is a two-way street. Ito ay isang kalsada na magkabila ang tinadaanan ng taong taga-gobyerno at ng isang taong pribado, both from the private and also from the government. Dahil nga, ang gobyerno at ang taong gobyerno ay hindi nga niya pwedeng kurapin ang kanyang sarili nang walang pakikipagtulungan ng isang taong taga-pribado naman. At ang nakakalungkot pa dito na ito ay naging katanggap-tanggap na sa maraming mga tao na nag-i-engage sa negosyo, nag-i-engage sa anumang mga transaksyon sa gobyerno na kasama ng SOP at ang iba pang mga lagay na tinatawag para lamang tumakbo ang kanilang negosyo. Sometimes corruption has become part of the operational expenses ng mga negosyante dahil sa kanilang palagay na hindi ka pwedeng magnegosyo kung hindi ka nga papasok sa korupsyon kasama ang mga taong gobyerno. Kung kaya nga ang tawag nila dito, SOPs. Pero sandali nga muna, para sa mga negosyante ang sabi nila, ay ako ay hindi naman maling ginagawa ko dahil ako ay hinihingan. Kumbaga, hino-hold up ako. Pero kapatid, kung sa loob ng 20 taon, 30 taon ay patuloy kang hino-hold up taong-taon, hindi ba hindi na hold up ang tawag dyan? Pero ito'y partnership o pakikisama sa maling gawain? Pero hindi naman para magkaroon ng victim blaming na tinatawag tayo dito na sinisisi pa natin ang taong bayan dahil pinipressure ng mga taong korap sa gobyerno. Ang sinasabi lamang natin dito na ang bawat isa sa atin ay merong responsibilidad at merong contribution kung nanaisin natin laban o pabor sa korupsyon. Ika nga, huwag kang magreklamo sa mga korap sa gobyerno kung ikaw mismo ay nagiging parte ng problema ng korupsyon. The expectation of obtaining a permit, a license, and a favor in a short term sacrifices the longer term na alam mo na sa darating na panahon ay hihingan kang patuloy taon-taon sa tuwing paglapit mo. Nakasama ka na sa kanilang listahan, kasama ka na sa red book ng mga taong korap, kung kaya nga pag ikaw'y lumapit ulit, ay ini-expect na rin nila na ikaw'y magbibigay ngayon katulad ng pagbibigay mo dati. Ang konsekwensya nga nito ay parang pinapakain natin ng isang halimaw na pag ito'y malaki na, ay lalamunin mismo ang industriya na kung saan ikaw ay nakakapaloob. It eventually sinks the ship and it kills the entire industry and the business. Sa makatuwid, hindi magandang business model para sa mga negosyante ang mag-involve sa anumang korupsyon kasama ng mga taong gobyerno. Ayon nga sa isang pag-aaral ay mahigit 50% ng mga Pilipino ay nag-i-engage sa korupsyon believing that this is the only way to get things done o ito lamang ang tamang paraan para makuha mo ang kinakailangan mo. Subalit ang katotohanan, wala namang taong pinipilit na sumama at sumapi sa maling gawain. Ito ay malayang pagpili ng bawat isa sa atin whether we will compromise our values in order to get what we want. Ang akin lamang gustong puntuhin dito ay hindi lamang tayo biktima ng korupsyon sa ating mga individual na buhay, pero meron din tayong pwedeng magawa para mag-contribute sa laban sa korupsyon, kahit na ikaw ay simpleng mamamayan lamang. Sinabi nga ng isang dating Chief Justice ng Korte Suprema that the responsibility of eradicating corruption falls not only on the government but on every citizen. Kung ikaw ay isang Pilipinong nagmamahal sa iyong bayan, dapat meron kang strategy sa iyong pakikipag-engage sa gobyerno. At itong mga strategy nito involves both a personal, individual strategy and also a corporate strategy na pwede mong gamitin kasama ng ilang mga like-minded na mga kaibigan mo na nagnanais din na labanan at wakasan ang korupsyon sa inyong industriya.
Meron tatlong bagay na ang mahalaga sa bawat isa sa atin na malaman whenever we are dealing with government agencies. Una, kinakailangan alam mo ang iyong non-negotiable because not knowing your non-negotiables would always lead you to surrender. Tandaan natin, kapag ikaw ay ready magbigay at mag-give in sa korupsyon, ikaw ay laging mag-give in dyan. Pangalawa, kinakailangan alam mo ang iyong mga karapatan ayon sa batas. Ano ang processing time, ano ang pwede nilang hingin sa iyo, at ano ang iyong mga dapat isumite. Pangatlo, kung ikaw ay nakapag-comply na, kinakailangan mo ng systematic way kung papaano mo i-assert ang iyong karapatan ng tama at naaayon sa batas. Sa paraan na ito, ay pinagbibigyan mo ng alam ang mga dapat baguhin sa isang sistema at tinutulungan mo ang mga head of the agencies na malaman kung meron niyang problema sa kanyang ahensya. Ang sabi nga nila, kung ikaw ay hindi nagrireklamo at hindi mo pagbibigay alam ang mga maling iyong nararanasan, huwag kang magreklamo kung walang pagbabago. Ang sabi nga ng isang ginagalang na social scientist dito sa Pilipinas, that the fight against corruption begins in our daily transaction. Which actually brings me to my point that we need to have a strategy, as every Filipinos need to have a strategy in combating corruption on their own levels. Ito ay kasama ang individual strategy at ang corporate strategy. Ito ang aking i-discuss sa aking susunod na mga videos. To know more about this opinion, click on the link down below patungkol po sa aking article sa The Manila Times. Muli, ako po si Attorney Jeremiah Belhica, ang inyo pong Pastor ni May.